Naisip mo na ba kung gaano katakot-takot ang mundo kung lahat ng mga nakakatanda sa atin na dapat ay nag-aalaga at nagpoprotekta sa atin ay biglang maging baliw at bayolente? Sa mundong ito, ang lahat ng bangungot mo nung kabataan ay totoo. Ang mga guro na akala mo ay huhubog sa'yo at ang mga doktor na dapat gagamot sa'yo ay naging mga dambuhalang halimaw na handa kang patayin. Isang laro na sumasalamin sa buhay ng mga batang may madilim na nakaraan. Sa videong ito, tatalakayin natin ang nakakatakot na kwento ng Little Nightmares. Bago tayo magsimula, make sure to like and subscribe. Lahat ay nagsimula sa isang lugar na tinatawag na The Nowhere. Isang madilim at misteryosong mundo na tila kahawig ng mga masasamang panaginip natin. Pinaniniwalaang ito ay nasa ilalim mismo ng totoong mundo. Isang lugar na nabuo mula sa takot, trauma, depresyon at mga masasamang emosyon ng tao. At ang mga bata sa totoong mundo ay maaaring mapunta rito sa pamamagitan ng kanilang mga panaginip, bangungot o kaya naman dahil sa kanilang sobrang kalungkutan at galit. Isa sa mga batang napunta dito ay ang isang misteryosong babae na nakasuot ng yellow raincoat. Napadpad siya sa isang seaside mansion na tinatawag na The Nest sa The Nowhere. Ngunit hindi ito ordinaryong mansyon. Halos lahat ng bagay dito ay napakalaki na para bang lumiit siya o sadyang ginawa ang lugar upang maramdaman niyang wala siyang laban. Ang buong mansyon ay kontrolado ng isang nilalang na tinatawag na The Pretender. Isang childlike tyrant na may malaking ulo na gawa sa porselana. Nasa unang tingin ay mukha lamang isang inosenteng bata. Ngunit sa likod ng kanyang anyo ay nagtatago ang isang malupit at mapanganib na nilalang. At ang mga hindi niya laruan ay kanyang pinapatay. Sa paglalakbay ng batang babae, dito niya nakilala si Six, isa ring batang naligaw sa The Nowhere at sinusubukang makaligtas sa gitna ng mga halimaw at panganib na nakatago rito. Kalaunan, naging magkaibigan ang dalawa at nagtulungan upang makatakas sa nakakatakot na mansyon na iyon. Mansyon na punong-puno ng mga mahihiwagang nilalang at mga halimaw na dating mga tao. Ngunit hindi sila basta-bastang hahayaang makaalis ni The Pretender. Nang malapit na silang makatakas, dito nagsimula ang isang matinding habulan hanggang sa tuluyan silang makorner ni The Pretender sa gilid ng isang matarik na bangin na nakaharap sa nagngangalit na dagat. At sa gitna, isang trahedya ang naganap. Sabay silang nahulog sa ibaba at tinangay ng malalakas na alon. Sa pangyayaring iyon, nalunod ang batang nakasuot ng yellow raincoat kasama si The Pretender. At bilang alaala sa batang tumulong sa kanya, kinuha ni Six ang naanod na yellow raincoat at sinuot. At ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay palagi nating nakikitang suot ni Six ang kanyang iconic na yellow raincoat. Pagkatapos maglayag ni Six sa madilim at walang katapusang karagatan, napadpad siya sa isang foggy forest. Ngunit sa kasamaang palad, nahuli siya ng isang nilalang na tinatawag na The Hunter at ikinulong sa loob ng isang lumang cabin sa gitna ng kagubatan. Samantala, isang batang lalaki naman na nagngangalang Mono ang nagising sa gitna ng foggy forest. Palagi siyang nakasuot ng paper bag dahil pakiramdam niya ay mas ligtas siya kapag natatakpan ang kanyang mukha. Habang naglalakad siya sa kagubatan, natagpuan niya si Six sa loob ng cabin dahil sa isang music box at agad niya itong pinalaya. At dito nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Habang magkasama silang naglalakbay, naging malapit ang dalawa at nagtulungan upang makaligtas sa mga panganib ng The Nowhere. Ngunit hindi sila basta-bastang pinakawalan ng Hunter. Walang tigil silang hinabol nito sa kagubatan. Ngunit dahil sa kanilang muling pagtutulungan, nagawa nilang makatakas sa lugar na iyon. Ngayon naman ay napadpad sila sa tinatawag na Pale City, isang napakalaki, madilim at wasak-wasak na syudad. Dito, ang mga matatanda ay tila wala ng sariling pag-iisip. Buong araw silang nakatitig sa mga telebisyon na kinokontrol ng misteryosong signal mula sa signal tower. Habang mas lumalalim ang kanilang paglalakbay sa syudad, napunta sila sa isang paaralan kung saan hinabol sila ng mga bullies, mga buhay na manikang mahilig manakit. At higit sa lahat, ng isang nakakakilabot na teacher na may napakahabang leeg at kayang iunat ang kanyang ulo sa mga lugar na hindi dapat maabot ng tao.
Pagkatapos nito, napunta naman sila sa isang ospital, isang lugar na puno ng mga sirang hospital beds, kakaibang makina at mga pasilyong nababalot ng kadiliman. Dito nila nakilala ang doktor, isa sa mga pinakanakakatakot na nilalang ng buong serye. Kapag nahuli sila nito, tiyak na magiging bahagi sila ng isa sa mga madidilim nitong eksperimento. Kaya dahan-dahan silang naglakbay sa ospital upang maiwasan ang panganib na maaaring tumapos sa kanila. Sa kanilang paglalakbay, isang trahedya ang muling nangyari nang bigla na lamang lumabas mula sa isang telebisyon ang isang nilalang na tinatawag na Thin Man. At sa harap mismo ni Mono, hinatak nito si Six papasok sa TV at dinala siya sa signal tower. Dahil dito, nagpasya si Mono na sundan siya gamit ang boses ni Six at mag-isa niyang tinahak at hinarap ang mga panganib ng Pale City upang iligtas ang kanyang kaibigan gamit ang kanyang kapangyarihang tinatago. Nang makarating siya sa loob ng signal tower, puro mga kababalaghan ang kanyang nakita. Ang lamang loob ng signal tower na kumukontrol sa lugar. Ngunit sa pinakatuktok ng tower, natagpuan niya si Six. Hindi na siya ang dating Six na kanyang nakilala. Dahil sa impluensya ng signal tower, nag-transform siya sa isang napakalaking halimaw at tila wala na siyang pakialam sa kahit ano maliban sa isang music box na kanyang pinoprotektahan. Upang mailigtas ang kanyang kaibigan, napilitan si Mono na sirain ang music box at nang tuluyan itong masira, bumalik sa dati ang anyo ni Six. Ngunit kasabay nito, nagsimula ring gumuho ang buong signal tower, kaya agad silang tumakbo upang makatakas. Ngunit sa ilang sandali, nang tumalon si Mono at nasalo siya ni Six, sa hindi malamang dahilan tinignan niya ito at biglang binitawan. Doon nahulog si Mono sa kailaliman habang si Six lang ang nakalabas ng buhay. Sa paglipas ng napakaraming taon, unti-unti siyang nagbago, lumaki at kalaunan ay naging mismong nilalang na kanyang kinatatakutan noon, ang Thin Man. Pagkatapos makatakas ni Six mula sa signal tower, napadpad siya sa isang madilim at tahimik na beach at doon nakaramdam siya ng matinding gutom. Dito rin unang nagpakita ang misteryosong shadow version ng kanyang sarili at itinuro sa kanya ang isang pamphlet ng The Maw, isang napakalaki at sirang barko na tila lumulutang sa gitna ng karagatan. Sa pag-asang makakahanap siya ng pagkain, pinuntahan niya naman ito. Pagdating niya roon, nagising siya sa loob ng isang lumang suitcase at agad na nagsimulang mag-explore sa kailaliman ng barko. Ngunit tulad ng iba, hindi normal ang lugar na ito. Napakaraming leeches ang gumagapang sa bawat sulok at may mga higanting mata sa mga dingding na tila walang tigil sa pagmamasid sa kanya. Dito rin niya nakilala ang The Janitor, isang nakakakilabot na nilalang na may napakahahabang mga braso. Bulag ito at gumagamit lamang ng tunog upang makapag-navigate sa paligid, kaya kinailangan ni Six na tahimik na gumalaw upang hindi mahuli. Kalaunan, nakarating siya sa isang napakalaking kusina kung saan nagtatrabaho ang dalawang matabang chefs na abalang nagluluto ng mga hindi kaaya-ayang mga pagkain. Pagkatapos nito, napunta naman siya sa isang dining hall na puno ng mga obese at nakakapanindig balahibong mga nilalang na walang tigil sa pagkain. At ang mas nakakakilabot pa rito, ang ilan sa mga pagkain kanilang kinakain ay hindi lamang gawa sa mga hayop kundi maging sa mga batang naliligaw dito. Sa mga nakita ni Six, nagutom siya ng sobra at hindi na niya kaya pang tiisin ang kanyang nararamdaman. At dahil dito, nagawa niyang kumain ng isang buhay na daga na nasa trap. Sa dining hall, sinubukan din siyang habulin at kainin ng mga matatabang nilalang na ito. Ngunit muli siyang nakatakas. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, nakaramdam na naman siya ng matinding gutom at dito isang gnome ang lumapit sa kanya at nag-alok ng isang sausage. Ang mga gnome ay maliliit at tila mababait na nilalang na gumagala sa loob ng The Maw. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, imbes na ang sausage ang kainin ni Six, ang mismong gnome ang kanyang kinagat at kinain. At pakitandaan ninyo ang eksenang ito dahil babalikan natin ito mamaya. Sa kanyang paglalakbay, nakarating siya sa isang magarbong quarters kung saan nakatira ang reyna ng The Maw, ang nilalang na tinatawag na The Lady. Siya ang tunay na namumuno sa barkong ito at ang pinagmumulan ng marami sa mga kababalaghang nangyayari rito. Dito nagkaroon ng huling komprontasyon sa pagitan nila ni Six.
Ginamit ni Six ang isang salamin upang pahinain ang kapangyarihan niya at nang tuluyan itong mawalan ng lakas, muling sumiklab ang kanyang matinding gutom. Lumapit siya sa The Lady at kinagat ito sa leeg hanggang sa mamatay. At sa sandaling iyon, nakuha ni Six ang kapangyarihan ng The Lady at ngayon, nagkaroon siya ng kakayahang higupin ang buhay ng sino mang haharang sa kanya. Habang nangyayari ang mga ito, may isa pang bata ang naglalakbay sa loob ng damo. Isang batang lalaki na tinatawag na Runaway Kid. Sinubukan din niyang makatakas sa barko at sa kanyang pagsusubok ay nakaharap niya ang isang nilalang na tinatawag na The Granny. Isang matandang babae na naninirahan sa ilalim ng tubig ng damo. Nakilala rin niya ang maraming gnome at naging malapit pa sa ilan sa mga ito. Ngunit dahil sa matinding kagustuhan niyang makatakas, nakarating din siya sa quarters ng The Lady at doon siya nahuli ng The Lady. Bilang parusa, ginawa siyang isang gnome upang magsilbi sa barko. At dito natin malalaman ang isa sa pinakamalungkot na sikreto ng Little Nightmares. Ang gnome na nag-alok ng sausage kay Six ay walang iba kundi si Runaway Kid mismo. Sa ibang bahagi naman ng The Nowhere, sa lugar na tinatawag na The Spiral, dalawang bata ang nagising nang hindi alam kung paano sila napunta roon. Ang una ay si Lo, isang batang lalaki na nakasuot ng raven mask at may dalang pana. At ang ikalawa ay si Alone, isang batang babae na nakasuot ng berdeng suit. Dito sila unang nagkakilala at kalaunan ay naging magkaibigan. Dahil pareho nilang gustong makatakas sa lugar na iyon, nangako sila sa isa't isa na magtutulungan hanggang sa makabalik sa totoong mundo. Gamit ang mapa ni Lo, sinimulan nilang tahakin ang iba't ibang bahagi ng The Spiral. Ang una nilang narating ay ang Necropolis, isang abandonadong siyudad sa gitna ng disyerto. Punong-puno ito ng mga sirang gusali, naglalakihang beetles at wala ng survivors dito. Habang nag-e-explore sila, nakatagpo nila ang isang nakakakilabot na nilalang na tinatawag na Monster Baby. Isang higanting sanggol na kayang gawing bato ang sinumang makita nito at muntik na sila maging mga estatwa nang sinubukan silang hanapin nito. Ngunit sa huling sandali nagawa nilang makatakas. Pagkatapos nito, napunta naman sila sa Candy Factory, isang napakalaking pagawaan ng mga candy. Sa unang tingin ay tila makulay at masayang lugar ito. Ngunit ang totoo, isa itong mapanganib na pabrika na pinapatakbo ng mga obis. At habang sinusubukan nilang makatakas, nakatagpo nila ang supervisor ng pabrika. Agad silang hinabol nito sa loob ng mga makina at conveyor belts. Ngunit dahil sa kanilang pagtutulungan, nagawa nilang maipit ang nilalang sa isa sa mga makina at makatakas muli. Ang sumunod nilang napuntahan ay ang Carnivale, isang misteryosong carnival na puno ng mga clown, nakakakilabot na mga laro at mga palabas na tila hindi ginawa para sa mga bata. Dito nila nakilala si The Kin at ang kanyang puppet na si Junior. Ang trabaho ng nilalang na ito ay manghuli ng mga bata at pilitin silang maging bahagi ng kanyang mga palabas. At nang makita sila nito, nagsimula ang isa na namang habulan. Ngunit muling nagawa ng dalawa na makatakas sakay ng isang hot air balloon. Sa kanilang pagtakas, nasunog pa nila si Junior at nahulog itong umaapoy. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang kaligtasan. Bumagsak ang kanilang sinasakyang hot air balloon sa isang lugar malapit sa isang malaking gusali na tinatawag na The Institute. Isa itong tila abandonadong ospital na dating nag-aaruga sa mga bata. Ngunit ayon sa kwento, dahil sa doktor nitong si Otto, nauwi sa trahedya ang lugar at namatay ang lahat ng batang naroon. At dito rin nila natagpuan ang isang salamin. Ito ang isa sa mga daan pabalik sa totoong mundo. Sa wakas, nakita nila ang pagkakataong matakasan ang The Nowhere. Agad silang pumasok sa loob nito. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may kung anong puwersa ang biglang humatak pabalik kay Alone. At bago pa siya mailigtas ni Lo, nabasag ang salamin. Biglang naglaho si Alone at ang tanging naiwan sa sahig ay ang kanyang mga damit. Sa huli, si Lo lamang ang nakabalik sa totoong mundo. At ngayon, iisa na lamang ang kanyang layunin. Ang mahanap ang paraan upang mabuo muli ang salamin at iligtas ang kanyang kaibigan na naiwan sa loob ng The Nowhere. At dahil sa matinding kagustuhan ni Lo na mailigtas ang kanyang kaibigan, nagawa niyang makabalik muli sa The Nowhere. Ngunit sa pagkakataong ito, napadpad siya sa backstage ng Carnivale, isang bahagi ng lugar na mas madilim. Hindi na siya nag-iisa
Dito niya nakilala si Dime, isang batang may suot na Torchwood mask na kalaunan ay naging bago niyang kasama sa paglalakbay. Habang ginagalugad nila ang lugar, nakarating sila sa pagawaan ng manika ng isang nilalang na tinatawag na The Puppeteer. Isa itong misteryosong nilalang na gumagawa ng mga puppet gamit ang iba't ibang bahagi ng katawan ng mga batang kanyang nakukuha. Ngunit ang mas nakakatakot pa rito, minsan ay tila mabait pa siya sa mga bata na para bang tunay niya silang inaalagaan. Nang makita niya sina Lo at Dime, agad niya silang hinabol upang gawing bahagi rin ng kanyang koleksyon. Ngunit muli, nagawa nilang makatakas hanggang sa nakarating sila sa isang silid. Doon, nakita nila si Alone. Nakasabit lamang siya sa loob ng silid na tila isa lamang ordinaryong manika. Ngunit nang lumapit si Lo sa kanya, bigla itong nagkaroon ng buhay at doon niya natuklasan ang nakakagulat na katotohanan. Si Alone pala ay hindi isang tunay na bata. Isa lamang siyang imahinasyon ni Lo, isang kaibigang nilikha ng kanyang isipan at sa hindi maipaliwanag na paraan ay nabigyan ng buhay ng The Nowhere. Sa kabila ng revelasyong iyon, hindi nagbago ang tingin ni Lo sa kanya. Para sa kanya, si Alone ay kaibigan pa rin niya at muli silang nagsama. Ngayon kasama na si Dime upang tuluyang makatakas mula sa The Puppeteer. Nakakita sila ng isang salamin at agad itong pinasok. Pero si Dime ay nahiwalay sa kabilang panig, habang sina Lo at Alone naman ay napunta sa kawalan ng The Spiral at doon nagtapos ang kwento.